Pwede nga bang sa isang relasyon ang magkasalo? 3? Kanino ka magsusumbong kung nahuli mong nangangaliwa ang iyong karelasyon? WCD. Siyempre sa pulis. E papaano kung ang kalaguyo ng iyong asawa, pulis mismo? Tatay dyan. Kanino ka ngayon lalapit? Ay, sir, yung Ganito ang sitwasyon sa videong ito na pinagpapasapasahan ngayon sa Digos City sa Davao del Sur. Bastos kinundua. Higaan mo kuan kagabi tapos karon sobra na kayong gibuhat. Ha? Isang misis kasi ang naaktuhan sa isang lodging house kasama ang di umano'y kalaguyo nitong pulis. Naghubo ka o hubo tanan. Ang nagvi-video ang legal husband mismo ng babae. Sabay mo sa impyerno. Ang nagrereklamong mister, ang 38 anyos na si Brian. Ideal wife daw noon ang misis niya na itago na lang natin sa pangalang Georgia. Mayas naman yung pagsasama namin within 20 years. Malambing, mapagmahal, matulungin. Mas inuuna pa yung sa akin kaysa sa sarili niya. Hindi naman siya nagkulang sa mga anak. Loyal siya sa akin. Pero ang masaya nilang pagsasama, nagulo raw nung may umeksena. Nagsimula ang lahat Hulyo nitong nakarang taon nung sina Brian at Georgia natiketan dahil sa traffic violation. Magandang araw po, ma'am. Good morning po. Pinara kami sa tapat ng simbahan sa Bansalan. Nahuli. Binigay ni Mrs. yung business number namin. Walang kamalay-malay si Brian na ang pulis pala na sumita sa kanila. Ibang oplan ang ikinakasa. Ayun, doon nagsimula. Text-text sila. Hanggang ang pulis na itago natin sa pangalang Jerome, nag-aya raw makipagkita sa misis ni Brian. Nag-inuman sila. Wala man ako nung time na yun kasi andun ako sa may kilometer 71, nag-harvest ng hito. Napunta si Mrs. sa may CR. Tapos, sinundan ni sinalubong ni tapos hinalikan sa noo. Tapos nakita sa biyanan ko. Pa, aaminin ko na. At inamin ni Georgia na nagkasala siya sa kanyang mister. Siyempre, galit. Sobra-sobra. Balisa talaga ako. Walang gana sa trabaho, kain, tulog. Yung sinasabi niya sa akin, wala daw akong problema. Siya lang talaga daw ang may problema. Pero sa halip na ayusin ang kanilang problema o hiwalayan ang kanyang misis, si Brian, sa takot na tuluyang iwanan ni Georgia, humantong sa isang napakamapangahas na aksyon. Nakipagsundo siya sa kalaguyo mismo ng kanyang misis. Meron naman kaming agreement. Hanggat hindi pa namimili si misis sa ating dalawa, siyempre kami man yung kasal, dito lang siya sa akin. Pero kung ikaw ang pipiliin, hindi ako hahabol. Kasi happiness yan ni misis eh. Pag ako naman yung piliin, huwag ka na rin humahabol. Dumistansya ka naman. Usapang lalaki lang. Uwi ako dito ng gabi, tingin ko dito sa bintana, wala si misis. Oo, pumayag ako. Although masakit, makita ko kasi kay misis na happy siya pag andun sa kay si Mister, pumayag daw na maging open relationship ang pagsasama nila ni Mrs. Katunayan, sa birthday ni Georgia nito lang Enero, inimbitahan pa raw ni Brian ang pulis na karelasyon din ng kanyang misis. Punta ka na lang dito. Sabi ko ganun. Sa beach, doon kami inuman. Kami tatlo. May selfie pa nga kami. Around 4 AM, umuwi na kami. Pa, kausapin ko lang pala sa Jerome. Biglang napaalam si Mrs. Sabi niya, Pang, kausapin ko muna for the last time para formal naman yung breakup namin. Unfair naman sa kanya pag hindi ko siya kinausap, bigla ko na lang siya iiwasan. Basta wag mo tagalan ha. Balik ka kagad. Umasa ko ng time na yun na ako ang pipiliin. Pero makalipas ang ilang oras, hindi pa rin bumabalik si Georgia. Kaya nagsimula ng kutuban si Brian. Napunta ako doon sa yung bahay kung saan sila nasasama. Tanong ako sa katulong. Sabi na wala. Tinawagan ko si Mrs. Pareha sila hindi sinasagot. Nagmotel yung dalawa. Sigurado talaga ako, tama na to. Enough na to. Hindi ko naman pwede na magwala ako doon. Hindi naman pwede na ako ang magkato para hingin yung susi. Kasi hindi naman pwede, may baril yung isa. Naglakas loob ako na pumasok doon sa compound ng lodging house. Nag-ikot ako. Natsyempohan ko talaga. Kasi hindi nakasara ng maayos yung sa may likuran ng kotse eh. Nakita ko yung plate number, na-confirm ko talaga. Hanggang nagpa siya si Brian na humingi ng tulong sa mga otoridad. ay, sir, yung retard, bigas police niya.
Natay reklamo na hindi mana. Nag-release mo. Ayun na, bro. Ayun na. Sige lang, buupan mo. Ayun na, muna lang. Ayun na, wala may kabalo, sir. Kinsa ang involved ba to? Bastos kay mundo ha. Tigaan ta mo guan kagabi tapos karon sobra na kayo yung gibuhat. Ha? Istorya rin bitaw taon sa gibuhat o dara imo sa nina o naghubo ka o hubo tanan. Ma'am, sige na ma'am. Dito na sa Sige, pwede ba? Pag-ilas ako, sir? Ha? Sungat pinaka. Ape kayo. Bye. Bye-bye. Sabay mo sa impyerno. Gidala din naman sila diri sa station, kuha na siya, documentation. Inquest din siya, then ang file is adultery. Ang adultery ay isang krimen na maaaring ikaso sa isang babaeng kasal pag nakipagtalik siya sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang bawat akto ng pakipagtalik ay isang offense ng adultery. Ibig sabihin, 3 beses ka nakipagtalik. 3 counts yun ng adultery. Pag lalaki ang nagkaroon ng affair, ang pwede lamang ireklamo sa kanya ay tinatawag na concubinage. Ngayon, ang concubinage, mas komplikado to dahil hindi counted yung pakipagtalik sa iba. Kailangan nakipag-live-in siya doon sa kanyang kabit, doon mismo sa bahay kung saan nandoon yung asawa niya rin. Nakakaskandalo talaga yung affair nila. Talagang magkaiba, mas madaling patunayan ng adultery at mas madaling kasuhan ng babae. Sina Georgia at Jerome, pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa. Obligasyon ng bawat isa na mag-observe ng Code of Professional Conduct and Ethical Standards. May karampatang parusa po ang magbabiolate po nito. May kasong administratibo po yan. Breach of discipline po ang tawag doon. Dismiss po sa serbisyo, pwedeng masuspend or pwedeng ma-demote. Para hingin ang panig ni na Georgia at Jerome sa nangyari, pinuntahan sila ng aming team sa itinuturong nirerentahang bahay ng pulis na si Jerome. Dito po ba nakatira si Sir Basta doon po sa kabila sa kanila. Kilala niyo po sila? Yes, sir. Pero wala sa kanilang humarap. Hindi rin sila sumasagot sa aming mga tawag. Sa simula, mahalaga na bigyan niya ng pagkakataon. Pagka nagkaayos na sila, mahalaga na mag-usap sila parate. Meron siyang sexual na pangangailangan at tutugunan mo yung pangangailangan niya na yon. Pero kung kalasak or parati niyang ginagawa yung pangangaliwa, nagiging habit, then I guess it's high time na hiwalayan na niya kasi sampal yun eh. Ayon sa Digos City PNP, na-relieve o tinanggal na sa pagkapulis si Jerome at kasalukuyang dinidinig ang administrative case laban sa kanya. Patuloy na lang niya na mahalin niya si Mrs. Kung yan lang sasaktan, once umiyak tong asawa ko, sigurado, babalik ito sa akin. Tatanggapin niya pa po ba? Hindi na. Hindi ko na siya matatanggap. Kung saan siya masaya, doon lang ako, susuporta ako. Willing akong iparaya siya kasi gusto niya yan eh. Ang kasal, hindi parang mainit na kanin na kapag napaso, iluluwa ang pakikipagrelasyon. Ay, sir, yung Guntard, biggest police, sir. Seryosong bagay. Maging tapat. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.